Hello, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lorma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay Calling the Pope Holy Father is Blasphemy Against the Holy Spirit. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan. Hindi nyo ba nalalaman na templo ng Diyos ang inyong katawan? Templo ng Holy Spirit. At bilang tao, ang tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. Ang katawan na walang espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Dahil ang Holy Spirit, ang espiritu, na siyang lumalang sa tao, sa lalaki at babae, na siyang gumigising sa ating mga tao. Ang dapat lang kilalanin, namang spiritual at Holy Father. Para maging kaisa tayo ni Jesus na maging anak ng Diyos. Na ang tanging kinikilala na nag-iisang Holy Father ay ang Holy Spirit na nanaan sa ating katawan. Ang Pope ay isang impostor, isang hudas at demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Holy Spirit. Inidulo niya ang sarili niya na siyang tawaging Holy Father. Pero yung Pope, oras na lagutin ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan nun, mamamatay yun. Gaano karami ng Pope ang namatay at lumisan sa mundo? Pero hindi nila nasumpungan ang katotohanan na kaya sila nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Holy Spirit. Si Jesus honestly ay Mesiya at bugtong na anak ng Holy Spirit. Ang katawan ni Jesus ay sagrado at templo ng Holy Spirit at sinabi ni Jesus, ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng aking mga ginagawa. Si Jesus, sinalungat niya ang mga pare. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulang propeta na nakasuot ng habitong puti, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Ang mga pare, marami silang iniligaw ng landas. Hinikayat nila ang mga tao na tumalikod sa Holy Spirit at sila ang kilalanin na Father. Kaya sinabi rin ni Jesus na huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na Ama, sapagkat iisa lang ang Ama at yaon na yung Amang nasa langit. Ang Holy Spirit na parating kasama ni Jesus, na siyang bumuhay kay Jesus noong ikatlong araw, ay siya ring Diyos na lumalang sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to at magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo na ang tanging nag-iisang Diyos na banal na lumalang sa tao, sa lalaki at babae ay ang Holy Spirit na nanaan sa ating katawan. Narito na tayo sa huling panahon at yung mga propesiya ni Jesus ay nagaganap na sa ating panahong kasalukuyan. Sinabi ni Jesus na sa huling mga araw, magkakaroon ng gera ang bawat nasyon at magkakaroon ng labanan ang bawat kaharian, magkakaroon ng taggutom, mga lindol, sakuna, peste, at kung ano-ano pa. Sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat ito ay pasimula lang ng paghihirap ng tao. Hindi pa ito ang katapusan. Sinabi ni Jesus na mahahayag sa buong mundo ang salita ng Diyos at yun na ang katapusan. Ang salita ng Diyos nagmula sa Holy Spirit na nanaan sa katawan ni Jesus. Si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Holy Spirit. At kung hindi mo sasambahin at kikilalanin ng Holy Spirit sa puso mo, na siyang Diyos na lumalang sa iyo na parati mong kasama na gumigising sa iyo, dahil mas inidolo mo ang Pope ang iyong Holy Father, kaawa-awa ang kaluluwa mo. Dahil oras na lagutin na ng Holy Spirit, ang buhay na pinahiram sa iyo, mamamatay ka, ang katawan mo ay ibabaon sa lupa, at ang iyong kaluluwa ay muling magbabalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom base sa iyong mga gawa at pananampalataya. Alam ng Holy Spirit kung sino ang kanyang mga tupa na nakikinig ng kanyang salita na naging kaisa ni Jesus. At alam din ng Holy Spirit kung sino yung mga kambing na mga hudas at traidor na silang lumalapastangan at kumakalaban sa Holy Spirit. Honestly, sa aklat na to, naririto ang pangalan ni Tatay Digong. He's a chosen spiritual warrior. Honestly,
Minura ni Tatay Digong ang Pope na si Francis. At maraming nagalit na mga pari sa kanya, kay Tatay Digong. Pero hindi nakikita ng mga tao sa realidad ng buhay ngayon na ang minura ni Tatay Digong na si Francis ay patay na. Dahil ang buhay ni Francis hiram lang sa Holy Spirit. Yung lahat ng Pope, maging yung katawan ni Peter, pag-aari din ng Holy Spirit. Bawat katawan ng tao ay sagrado at templo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang ang nag-iisang banal na Ama na lumalang sa ating mga tao na hindi nakikita ng tao, na nagbibigay ng buhay sa mga tao. Narito ang Panginoon sa ating mundo. Kung walang espiritu ang katawan ng tao, mamamatay ang tao. Kaya hinihikayat ni Jesus ang tao na mag-repent at magbalik loob sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit lang ang nag-iisang holy na Father na lumalang sa ating mga tao. Na siyang ibinabahagi ko rin sa aklat na to, ibinabahagi ko rin sa Facebook, na hindi tinatanggap ng mga bangag. Dahil ang mga bangag, sarado ang utak. Magaling lang silang sumagot kasi ang kanilang nasa isipan lang nila, puno sila ng pride. Kahit isampal mo sa kanilang katotohanan, na pinahiram lang sila ng buhay ng Holy Spirit, sarado ang utak ng mga yan. Hindi sila magre-repent at tatanggapin ang Holy Spirit ang lumalang sa kanila. Dahil mas pipiliin pa nila na manatili ang kaluluwa nila sa kadiliman. Na ang kanilang sambahin na Holy Father ay ang Pope ng kulto ng Romano Katoliko. Ako araw-araw ay nagpupuri sa Holy Spirit dahil siya yung gumigising sa akin, ang lumalang sa akin. Ang totoong Holy Father. Yung Pope, lagi ko yung minumura dahil hindi ko Holy Father ang Pope. Dahil ang Pope ay demonyo, impostor, antikristo, na nagmamataas at nagmamayabang sa Holy Spirit. Yang natitirang Pope na yan, si Leo XIV, di magtatagal, mamamatay din yan. Babawiin ng Holy Spirit ang kaluluwa sa kanyang katawan. Yung nagaganap mo yung labanan sa politika sa ating bansa, Duterte versus Bangag versus mga pare, honestly, is Armageddon ang labanan. Spiritual battle. Ang Holy Spirit na parating kasama ni Tatay Digong at ni Sara Duterte, ang totoong Holy Father. Si BBM, puppet yan ng mga pare, utu-utu yan ng mga pare. Si Tatay Digong, kinakalaban niya ang mga pare. Katulad ni Jesus, kinalaban din ni Tatay Digong ang mga pare. Katulad ni Dr. Jose Rizal, kinalaban din niya ang mga pare. Si Dr. Jose Rizal, hero, dahil kinalaban niya ang mga Espanyol, ang mga pare, na silang nagpalaganap ng relihiyon ng Romano Katoliko. Sa banal na kasulatan, nasasaad, sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng ribulto na inukit sa kahoy sa bato na inyong sasambayin sa inyong lupain. Ako ang Diyos ninyo. Ang Holy Spirit ang Diyos. Ang Espiritu na nag-iisang Espiritu na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Hindi ang mga ribulto, santo-santo at Diyos-Diyosan na inukit lang ng kamay ng tao. Na inilahad ko dito sa aklat na to. Sa aklat na to, inilahad ko na si Jesus ay Mesiya, bugtong na anak ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na parating kasama ni Jesus ay ang totoong nag-iisang banal na Ama, ang totoong Ama ni Jesus, na lumalang ng langit at lupa. Narito na tayo sa huling panahon. Ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol, honestly, di magtatagal. Magigiba. At ang lupang sinakop ng mga Espanyol na ang totoong pangalan ni Maharlika, muling ipapanganak ang pangalang Maharlika. Ibabalik ng Holy Spirit ang lupang hinirang niya at muli niyang itataas. Ang bansang Amerika na pakialamero sa politika sa ating bansa, na isa rin sa nanakop sa ating bansa, yung pera niya na dolyar, magkukulaps yan. Mawawala ng value ang pera. Dahil ang makikilala lang na nag-iisang Diyos na dapat paglingkuran at sambahin ay ang Holy Spirit, hindi ang dolyar ng Amerika. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!